54%. Lamang ng 10 points, mga kababayan, ng ating Pangulo kay Sara Duterte. Ngayon, si Martin Romualdez, lamang na kay Sara Duterte na dapat ang ratings ni Sara nasa 20% na lang ang trust ratings niya. Hindi man nagtatrabaho. Questionable po, mga kababayan. Still questionable. Sa pag-ugali pala, 49% ang performance rating ni Senate President Escudero sa national level. Sa kabila nito, patuloy na umiiral ang suporta kay Escudero sa ilang mga rehiyon. Pinakang matindi yung ICC kasi pati siya, si Bato, si Bongo, ang sabi, nakalista na pwedeng isyuan mga kababayan ng warrant of arrest through Interpol. You see? Ngayon, yung mga kakamping abogado po ni Sara Duterte, nag-file ng indirect contempt. Yan o. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ibigay ko sa inyo itong mga mainit na balita ngayon. Unahin natin itong ratings ng ating Pangulo. Sinausawan po si Sara Duterte at si Sara Duterte talo na po sa ratings ni Martin Romualdez. Mga kababayan, galit na galit si Sara Duterte kay Martin Romualdez kasi baka siyang susunod na presidente. Malamang. Ito ngayon mga kababayan ang latest trust rating ng mga government officials. DCMM report, Radyo Patrol, trust rating for top government officials. April 25 to June 2025, Okta Research. So yung ating Pangulo mga kababayan nakakuha ng 64%. Tumaas ng 4% mga kababayan yung ating Pangulo. Si Sara Duterte, 4% yung bagsak. 54%. Lamang ng 10 points mga kababayan ng ating Pangulo kay Sara Duterte. Ngayon, si Martin Romualdez, lamang na kay Sara Duterte na 3 points. 57%. Tumaas ng 3 points kasi si Speaker Martin Romualdez sa latest na survey ng Okta. Yung cuddler ni Sara, si Chis Escudero, 51% na lang yung ratings niya. Nakita ninyo? Deserve niya Mr. Maravillas. Pero itong ratings mo ni Sara Duterte, doon na pa nga ako po, dapat ang ratings ni Sara nasa 20% na lang ang trust ratings niya. Hindi man nagtatrabaho. Questionable po, mga kababayan, still questionable. Sa pag-ugali pala, hindi man nagtatrabaho, may 54% pang trust ratings yung mga mamamayang Filipino. Ano yan? Ang Pangulong Bongbong Marcos, 64%. Mababa pa nga po. Dapat kay President Bongbong Marcos po, nasa mga 94%. Yan Okta Research, tinig ng mamamayan, survey ng Okta Research. Ngayong second quarter ng taon tumaas sa 64% ng trust rating at 62% ang performance rating ng ating Pangulong Bongbong. Pinakang mataas sa lahat ng mataas na opisyal ng gobyerno sa nasabing survey. Kasunod nito, umakyat naman sa 57% ang trust rating at 59% ang performance rating ni House Speaker Martin Romualdez na nakitaan ang pagtaas sa buong bansa. Samantala, bumulusok sa 54% ang trust rating at 50% ang performance ratings ni Vice President Sara Duterte. Sa performance ratings po, dapat 0. Wala bang performance? Paano nagka 50% performance ang hindi nagpe-perform? So malabo ito, mga kababayan, na may natitira pa ang performance. Wala man nakikita po yung mga mamamayang Pilipino, kundi marinig mo kay Sara, paninira man lang. Kaya hindi pa rin tayo, mga kababayan, kumbinsido dito sa trust ratings na pinalabas ng Okta. Dapat yung ating Pangulo ang pinakang mataas, hindi lang 64, dapat 94%. At si Chis Escudero, saka si Sara Duterte, dapat below 30% lang ang dapat na ratings nila. Hindi man magtrabaho, pati yung impeachment complaint po, pinatulog. Hanggang sa hinintay na lang yung desisyon ng Supreme Court. Mamaya pala, ibigay ko sa inyo. Nag-file ng asunto yung mga abogado ni Sara Duterte laban kay Larry Gadon. Tapos kay, sino pa yon? Kay Percy Sindanya. Indirect contempt. Tapos si Hidarian. Mamaya, ibigay ko sa inyo.
So questionable pa rin mga kababayan itong result ng survey ng Okta Research na itala ang pagbaba ng trust rating ng Vice Presidente sa ilang pangunahing rehiyon katulad ng National Capital Region at Balance Luzon base sa survey. Bumaba naman sa 51% ang trust rating at 49% ang performance rating ni Senate President Escudero sa national level. Sa kabila nito, patuloy na umiiral ang suporta kay Escudero sa ilang mga rehiyon kabilang ang Mindanao. Isinigawa ang second quarter 2025 tinig ng mamamayan nationwide survey mula July 12 hanggang 17, 2025. Ano kayo ngayon mga DDS? At sa impeachment po, 80% sa mga Filipino gustong harapin ni Sara Duterte yung impeachment sa trial. You see, mga kababayan, kaya bagsak sila ngayon, si Sara Duterte tapos si Chis Escudero. Malamang kung magpa-survey tungkol sa naging desisyon ng Supreme Court, bagsak sigurado ang trust rating ng Supreme Court ngayon. Sa Mindanao lang mataas si Sara Duterte, 95%. Yung ating Pangulo nakakuha pa ng 40% sa Mindanao. Sa Visayas, talo. Pinakang mataas mga kababayan pa yung ating Pangulo, 67%. Si Sara, 60% lang. Si Francis Escudero, 49%. 66% si Martin Romualdez. Sa Mindanao, naka 36% pa si Martin. Sa Balance Luzon, napakataas yung ating Pangulong Bongbong Marcos, 74%. Si Sara, 35% na lang. Si Francis Escudero, 57%. 62% si Martin Romualdez. Talagang pwedeng susunod na presidente si Martin. Sa NCR 64%, 40% na lang si Sara, 43% si Chis Escudero. Mataas yung ratings ng ating speaker. 59% sa NCR. Kaya po, hindi nakapagtataka kung bakit si Sara Duterte, si suwa-suwaan, galit na galit kay Martin Romualdez. Hindi man siya inaano. Galit na galit kay Martin Romualdez. Parang siya na lang yung may karapatan na tumakbo sa pagkapangulo. Tumakbo ka kung makatakbo ka pa. Hintayin mo na ma-resolve yung impeachment trial sa'yo. Kasi, alimbawa, makaligtas ka man ngayon, after 7 months, i-refile yung impeachment complaint. After February 6, 2026, 7 months away na lang po. May ombudsman pa. Saka yung ICC, yung pinakang matindi yung ICC. Kasi pati siya, si Bato, si Bongo, ang sabi, nakalista na pwedeng isyuan mga kababayan ng warrant of arrest through Interpol. You see? Ngayon, yung mga kakamping abogado po ni Sara Duterte, nag-file ng indirect contempt. Yan si Topacio. Sabi dito, look, lawyers Ferdinand Topacio, Mark Tolentino, and Rolex Sopico filed separate petition before the Supreme Court seeking to hold Larry Gadon, Richard Hidarian, and Representative Percy Sindanya guilty of indirect contempt for the remarks on the court's ruling in BP Duterte's impeachment case. Ito yung interview ng mainstream media kay Atty. Topacio. Nakarating na po kay Secretary Larry Gadon na kayo po ay nag-file nga po ng contempt petition against him. Ang sabi po niya ngayon, china-challenge daw po niya kayo sa isang zoning plan sa competition for charity. Ano po ang reaction niyo po dito? Kakasa po ba kayo? He is mentally deranged. That's my reaction. Pero kayo sir, kayo po Ikaw pala china-challenge Alam niyo po, kaibigan ko yung si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert yan. But kasamang Larry, I'm sorry, but this is no laughing matter. I am an officer of the court and as such, isang katutunan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So, I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa akin. Passion natin yan, kasamang Larry. Pero sir, ano po ba specifically yung ginawa niya para nga po mawala dito ang sapagkat sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Sininggle out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At 3 beses
beses niya sinabi, I was scandalized to be candid sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka gano'n na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at libelous na po yun ay hindi po natin maaaring palampasin. So, kinalulungkot ko kasamang Larry, I really had to do this. It is with a heavy heart actually that I do this. Kaya lang, masyado ng scandalous yung pagkasabi ko. So ito mga kababayan, yung hamon ni Atty. Larry Gadon, kantahan na lang daw. I challenge Atty. Topacio to a one-on-one voice in singing competition for a cause fundraising just like General Torre. After filean siya ng injury contempt sa Supreme Court. O ito yung verified petition for injury contempt final ni Topacio laban kay Larry Gadon. Ngayon, kanina sa kapihan sa Manila Bay, si former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, a 1986 Constitutional Commission member Christian Monzod reiterated at di kapihan sa Manila Bay Forum that the Supreme Court can still correct itself and reverse the constitutionality of the impeachment of Vice President Sara Duterte. Carpio also said that the High Court should call for oral argument after the filing of the MR of the House of Representatives on the unconstitutionality of the impeachment laban kay Sara Duterte. Ganon din po yung sinabi ni dating Supreme Court Chief Justice Panganiban. Parehas yung posisyon. At sabi naman po ni dating Chief Justice Renato Pono, the power to initiate impeachment niya, exclusive siya sa House. Nasa kapangyarihan po ng impeachment court na ibalik yung articles of impeachment doon sa Kamara. Ay tanong pala, nasa kapangyarihan po ba ng impeachment court na ibalik yung articles of impeachment doon sa Kamara? Sabi po ni retired Chief Justice Renato Pono, wala sa kapangyarihan nila Senate Impeachment Court yun. Kung yung hinihingi nilang certification ay hindi kailangan yon sa ating konstitusyon, yung power to initiate impeachment proceedings exclusively belongs to the House. Hindi nila ma-question yung initiation. Ngayon, kung initiate ng House yun at sa palagay lalo na nung defendant, depektibo, yung defect na yon ay maaring erase nila doon sa trial sa impeachment court. Ibig sabihin, dapat mga kababayan, hindi na ito dinala sa Supreme Court. Sa impeachment court dapat, yan ang posisyon ni Renato Pono. Nangialam na kasi may petition na final at walang oral argument na ginawa. Kaya sabi, mag-motion for reconsideration yata yung ating mga congressmen, yung prosecution panel. Sabi naman ni Attorney Domingo Cayosa, former national president na IBP, Integrated Bar of the Philippines, binago nila sarili nilang ruling referring to the Supreme Court. Nagtataka ang kagaya namin regardless of political inclinations. Mukhang iba ito. Kakaiba para bang binago nila yung settled standards ng grave abuse of discretion. Pangalawa, binago nila ngayon yung sarili nilang ruling, hindi na yung ganon. Pangatlo, ito sabi nila dahil inabutan ng adjournment, deemed filed na yon. You know, again, yung deemed filed, wala yon sa konstitusyon. Pati nga yung nabanggit na nagdagdag na ito, dapat ang ginagawa nyo 7 additional guidelines. That's not your business. Yung that's your power sana. Ako sa tingin ko, there was judicial overreach in this case. Maging si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Asconia, sabi po niya, hindi ito makatarungan kung i-apply ang nakaraan. Bagamat maaring tama sa batas ang pasya ng Korte Suprema, hindi ito makatarungan kung i-apply sa nakaraan. May bagong interpretasyon ng Korte kung kailan nagsimula ang isang impeachment complaint na taliwasan na unang desisyon sa kaso ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Dahil dito, ang mga reklamo na hindi pa nire-refer sa committee ay ituturing ng naibasura. Gamitin ang doctrine of operative fact upang ituring na valid ang mga aksyong isinigawa sa ilalim ng dating interpretasyon para maituloy pa rin ang pagliliti sa Senado. Yan o, sabi niya, parang yung laro mga kababayan, tapos binago yung rules of the game in the middle of the fight. Yun ang nangyari mga kababayan. Sabi naman ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, factually erroneous yun.
I think mali yun. Factually erroneous yun. Dahil sabi nila, starting the adjournment of the House on February 5, 2025, yung 1-year ban ay nag-umpisa na. The 1-year ban started to run upon the adjournment. Pagka ganyan, yung fourth complaint naman was actually voted upon by the plenary before the adjournment. Before na nag-adjourn sila, pinasa nila yung fourth complaint. They acted and voted on the fourth complaint. So bago nag-umpisa yung 1-year ban, nakapasok na yung fourth complaint. So ang mali nila, akala nila hindi binoto. The House did not act on the fourth complaint. Sabi nila, hindi raw. The House did not act and vote upon the fourth complaint, pero the records will show the House actually acted and voted on the fourth complaint. So factually, may mali sila. Factually erroneous yun, sabi niya. Yes, sabi nila Rigadon, retired Supreme Court justices and legal experts, Islam, Supreme Court ruling on impeachment. Legal luminaries question and criticize the Supreme Court latest decision, pointing out factual procedural and constitutional flaws. In a constitutional democracy, its branch of government has its role. Checks and balances exist for a reason, to prevent any one branch for overstepping its bound. The separation of powers exists to ensure checks and balances, not judicial overreach. Former Chief Justice Renato Pono, sabi po niya, power to initiate impeachment exclusive sa House, sa Congress. So yun mga kababayan, ang malinaw. Pero tingnan natin, kasi may motion for reconsideration po na ipafile yung House Prosecution Panel. Ngayon, sabi ni Speaker Martin Romualdez about the impeachment case laban kay Sara Duterte, the court may close a case, but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment, it is a mandate. So, malinaw po na tuloy ang impeachment case. Kahit diniklara nilang ang constitutional, they will file a motion for reconsideration, o kung hindi, hihintay na lang po mag-lapse yung 1 year, 7 months na lang po yung natitira. Pwede naman pong i-refile ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yan ang malinaw na pahiwatig ni Martin Romualdez sa pagsabing the court may close a case but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment, it is a mandate. Papanagutin ang dapat na managot si Sara Duterte. Hindi pwedeng pagtakpan na lang at daanin po sa technicality. Hindi dapat ganon. I-defend niya yung kanyang sarili sa trial. Hindi dismissal ng kaso by technicality. Kung talagang hindi siya nagkasala mga kababayan, wala siyang pagkakamali. Lalo yung misuse ng pondo ng bayan. Okay po mga kababayan? O ngayon, punta tayo sa kwento kay Attorney Harry Roque kasi pinapalayas na ni Digong. Sabi ko sa inyo, nag-away-away na yung kampo ng mga Duterte. Kaya ko inaway si Kaufman. Si Marlica, inaway pati si Kaufman at yung mga vloggers na sabi, pinagkakapirahan yung pagkakakulong ni Digong, ginawang opportunity na mag-fundraising. Yan kasi mga kababayan. Ito yung balita sa Daily Tribune. Digong drops Harry hard. Sinabihan si Harry Roque, go home. Nilaglag na mga kababayan. Si Harry Roque ni Digong. Siguradong magtatatalak na si Harry Roque sa kanyang vlog. Ayan sabi rito sa report ng Daily Tribune, break it to me gently. Harry Roque is not wanted by Duterte or any near him. The former president would prefer Mr. Roque stop interfering and return to the Philippines, where his talents and troubles are better suited, where at least Boeing is expecting him. This was made painfully clear by Duterte's lead counsel, Nicolas Kaufman, in an interview that should have ended the fantasy once and for all. Duterte's lead counsel also exposed Roque's supposed crazy attempt to sue the Dutch government while begging them to release Duterte. Embarrassing, sabi po ni Kaufman. From day one, Roque has undermined me and misled the public, sabi po ni Kaufman. No one is interested in him as a lawyer. Tapos, kaya binabagbakan po ni Atty. Roque si Kaufman.
Nag-aaway-away. Kasi po, si Atty. Harry Roque, presentado. Tawag dito sa amin, presentado, tarantado. Nanggugulo. Ever since, sinabihan na siya ni Sara. Gusto niya mag-volunteer. Bilang international lawyer daw. Gusto niyang i-defend si Tatay Digong niya. Ayaw man po ni Sara Duterte. Sabi ni Sara, from day one, asikasuhin mo anya yung problema mo. Yung application mo for asylum. Hindi pa nga nangyayari. Ngayon, ayaw tumigil ni Harry Roque. Talagang nanggugulo po. Sige, organize po ng mga rallies. Imbis na makatulong, nakasama. O di ba? Iniistorbo nila, mga kababayan, yung Netherlands na mismo. Yung ICC. Pati yung Dutch government gusto palang ikaso. Buang ka niya, sabi ni Atty. Kaufman. Ngayon, si Atty. Roque bumanat kay Atty. Kaufman. Kasi daw, gusto makipag-usap si Kaufman sa ating Pangulong Bongbong Marcos para mapagbigyan yung interim release. Para makabalik dito sa Pilipinas. Hindi sila magkasundo sa mga strategy na dapat gawin. So makikita ninyo, rattled na sila. They're so confused kung ano yung mga legal strategies po. Lalo si Harry Roque nakikisawsaw. Ayaw man sa kanya ni Sara at sa kanya ni Digong. Umuwi ka na niya. Sabi ng mga netizen, sabi ni Charto, Attorney Roque is merely making noise to stay relevant. The truth is no one takes him seriously anymore. Even former President Duterte reportedly had no patience for him. Each time he returns home and deals with whatever he needs to face. Sabi ni Fer Bermejo, binababoy nyo lang kasi ang Netherlands na dadamay tuloy ibang Pilipino sa Europe ay napagkakamalang lahat ng Pilipino ay may sayad. Tingnan mo naman ito si Harry Roque. Talagang confirmed na buang na. Kakita kang abogadong ganyan. Kaya sabi niya, ni Atty. Kaufman, pati niya yung Dutch government, gustong ikaso. Naghanap talaga ng trouble si Sabi ko sa inyo, si Atty. Harry Roque po, patapo na, palaboy nawala na sa katinoan. Ayan po. Pati yung kanyang mga kasama. Nililibang na lang yung sarili niya. You see? Ito yung pinagdadaldan ni Atty. Harry Roque. Pakinggan natin. Tama ba na humingi tayo kay Marcos Jr. na pauwiin si Tatay Digong sa Pilipinas? Siguro naman alam nyo kung anong aking sagot. Hindi. Si Marcos Jr. ang nagpakidnap at nagpatay Digong sa dahig at hindi siya makikiusap kay Marcos Jr. Hindi ka nga yung na abogado. siya ipauwi sa Pilipinas. Mas nanaisin pa siguro ni Tatay Digong na pumanaw na sa kulungan sa dahig kesa humingi ng pabor o tumanaw ng utang na loob dyan sa Marcos Jr. na yan. Pinapangunahan mga kababayan, si Atty. Kaufman, nagmamagaling si Atty. Roque. Hindi ka nga kinukuha na abogado. Ayaw sa'yo kasi crazy ka daw. Pati Dutch government gusto mong kasuhan. Patong-patong na nga yung problema niya. Naghahanap pa ng iba pang problema si Harry Roque. Hindi na makontento sa problemang kanyang kinakarap. Kaya sabi ni Digong, umuwi ka na niya, go home. Yun ang pasabi. Yan po mga kababayan ng mga katawa-tawa na nangyayari sa kampo ng mga Duterte. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix
from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.